Hi everyone! Happy New Year! Welcome po sa taong 2024. It's me, your Mama Mia, and today we will start with our brand new episode, brand new story for the year. This is our first upload for the year. And nais ko munang magpasalamat sa inyong lahat, lalong-lalo na yung mga hindi nang iwan. From 2023, andito pa rin po kayo. Maraming salamat po. And especially dun sa mga bago nating subscribers, sa mga bago nating tagapakinig, hello po sa inyong lahat. Ako po ang inyong nag-iisang Mama Mia and welcome po sa Mama Mia CDO YouTube channel. And special shout out tayo sa following people na palaging nakikinig sa atin. Hello from Gimaras Girl, OFW of Kuwait. Hello to Stephanie Leacono Reliona. Hello to Gail Easy, sa uncle niyang si Jonathan of CDO. And hello po sa Roldan and Binoza family, especially sa mga anak ni Danica Roldan na si Ella, Elong, and sa kanyang partner na si Cyril. And hello po sa Ethan Emma Vlog, thank you very much. And sa South Korea, Lucky Ace Brands, maraming salamat. And kay Chelyon Charm Orencio from Kuwait, thank you so much for supporting and maraming salamat dahil nakikinig kayo mula umpisa ng kwento hanggang matapos ito sa dulo. Maraming thank you po. Sa lahat ng mga hindi pa napa-shoutout, naku, mag-comment lang kayo below. Baka pangalan nyo na po ang next nating isa-shoutout. Well, for this episode, may pag-uusapan po tayo. Kayo ba may mga standards pagdating sa mga taong gusto nyong papasukin sa inyong buhay? Especially sa mga tao na gusto nyong ibigin, sa mga taong gusto nyong makasama habang buhay. Ano-ano nga ba ang mga standards na yon? Well, for some, especially sa mga babae, pag medyo bata-bata pa, yung gusto natin, yung gwapo, yung mayaman, yung may dating, 'di ba? Yun ang gusto natin. Pero pag medyo nagkakaedad na, pag nasa 30 na, doon na lang tayo sa gwapo kahit hindi na mayaman. Gwapo, may dating, mabait, okay na hindi mayaman. Pero pag nasa 35 ka na, okay nang hindi gwapo basta mabait. Okay din hindi mayaman basta mabait. Pag 40s na, 50s na, okay na Lord basta lalaki na. Anyways, that's a joke. Pero kanya-kanya po tayo ng standards pagdating sa pag-ibig. Paano nga kaya kung ang taong ibibigay sa iyo ng Panginoon ay walang-wala naman sa mga standards na sinet mo para sa sarili mo? Babaliin mo ba ang mga standards na yon? O ikaw ba ay mag-a-adjust? Pagkatapos ay kakalimutan mo na yung mga standards na sinet mo na sa sarili mo. Kakalimutan mo na yung sa tingin mo kung ano ang worth it para sa'yo. Basta ba makasama mo ang taong minamahal mo. Yan po ang buod ng ating storya ngayon at huwag na nating patagalin. Simulan na po natin ang Dear Mama Mia. Lahat tayo ay may standard pagdating sa taong gusto nating makasama habang buhay. Yung iba pa ay may checklist bago makipagrelasyon. Pero paano nga ba kung ang taong itinitibok ng iyong puso ay hindi pasok sa standards na yun? Paano kung kabaliktaran siya sa lahat ng gusto mo sa isang tao? Kaya mo bang ibaba ang standards mo? Makasama lang siya? O paninindigan mo ang sa tingin mong tama at lalayo ka na lang sa kanya? Dear Mama Mia, bata pa lamang ay alam ko na ang gusto ko sa buhay. Gusto kong ikasal sa taong nagmamahal sa akin ng totoo at panghabang buhay. Gusto kong magkaroon ng buong pamilya kasama ang taong yun. Mama Mia, tawagin nila lamang ako sa pangalan ko na Elle. Actually, palayaw ko lang po yan. I am 31 years old at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang sales representative. Bata pa lamang ako ay mahilig na akong manood at magbasa ng mga kwentong merong happy ending. Oo, Mama Mia. Hopeless romantic kasi ako. Mahilig ako sa mga storyang may ending na they all live happily ever after. Yan ay sa kabila ng lahat ng mga nakikilala ko na naghihiwalay rin. Mama Mia, namulat po kasi ako sa ganoong konsepto.
Masaya at magkasama ang aking mga magulang sa pagpapalaki sa aming magkakapatid. Si Papa po ay nagtatrabaho sa isang private company habang si Mama ko naman ay full-time housewife. Hands-on po siya sa pag-aalaga sa amin at kay Papa. Mama Mia, nakita ko din kung paano tulungan ni Papa si Mama sa mga gawaing bahay sa tuwing wala siyang pasok sa kanyang trabaho. Minsan nga ay sinasabi ko sa kanya na sana balang araw ay makahanap din ako ng lalaking katulad ng Papa ko na marunong mag-alaga at marunong magpahalaga sa pamilya. At lagi naman na ina-assure sa akin ni Mama yun na darating din ang araw na mahahanap ko ang lalaking nararapat para sa akin. Darating din ang araw na makikilala ko ang taong nakalaan para sa akin. Natatandaan ko din, Mama Mia, kung paanong paulit-ulit na hinahabili ni Mama noon na hindi dapat kami papayag sa isang relasyon na walang papel na panghahawakan. Kung dumating man daw ang araw na hanggang boyfriend at girlfriend lang ang maibibigay sa amin, ay dapat hiwalayan na raw namin ang taong yun. Dapat daw ang hanapin namin ay yung taong kaya kaming iharap sa altar para pakasalan. Mama Mia, sa totoo lang ay hindi ko pa maintindihan noon ang gustong iparating sa akin ni Mama. Pero nung dumating ako sa punto ng buhay ko na kailangan ko nang mamili kung pakakawalan ko ba ang taong mahal ko o mananatili akong girlfriend niya lang habang buhay. Mama Mia, I was 15 years old nung una akong pumasok sa pakikipagrelasyon. We were both young then. Ang alam lang namin ay yung mga nararamdaman namin para sa isa't isa. At aaminin ko sa iyo, Mama Mia, na kahit na sa mura naming edad ay nagawa na namin ang isang bagay na dapat ay mga mag-asawa lang ang gumagawa. Ang pakikipagtalik. May nangyayari na sa amin ng boyfriend kong si Eros noon. Pero syempre ay nanatili yang malaking sekreto sa aking pagkatao. Walang kahit na isa ang nakakaalam niyan, Mama Mia, kundi kaming dalawa lang ni Eros. Nahihiya kasi ako noon dahil pakiramdam ko ay napakalandi kong babae. Pakiramdam ko ay huhusgahan ako ng mga tao kapag nalaman nila ang ginagawa ko. Lagi ko pang naririnig sa parents ko noon na dapat ay alam namin ang aming mga limitasyon. Sa awa naman ng Diyos, Mama Mia, kahit na naging pasaway ako, ay hindi naman po nagbunga ang naging kapusukan naming dalawa ng boyfriend ko. Mama Mia, ang relasyon namin noon ni Eros ay tumagal ng halos 4 na taon. Bagamat may mga away kami noon ay mas lamang pa din naman ang kasiyahan sa aming relasyon. Marami kaming mga kasiyahan na pinagsaluhan. Ang breakup namin noon ay mutual din sa aming dalawa. Naramdaman lang kasi namin na we grew apart. Hindi na namin masakyan ang gusto ng isa't isa. Kaya kaysa magkasakitan pa kami, ay pinili na lang namin ang maghiwalay ng landas. And Mama Mia, it was the best decision we ever made. Dahil kahit nagkahiwalay kami, ay naging magkaibigan naman kaming dalawa. Siyempre, nung una ay medyo naaasiwa pa kami dahil sa mga nangyari sa amin sa kama. Pero hindi nagtagal ay nagawa din namin ang magpansinan na hindi na pinag-uusapan ang aming nakaraan. Si Eros, Mama Mia, ay naging isa sa mga pinakamatalik kong kaibigan. Naging sumbungan ko siya sa mga bagay na kinaiinisan ko at nakakasakit sa aking damdamin. Actually, Mama Mia, sa totoo lang, ay okay din pala na maging kaibigan mo ang ex mo. Kasi syempre, ay kilala ka na niya. So no judgment sa side niya kung anuman ang magiging ugali mo. Pero alam ko din, Mama Mia, na may mga exes na mas mabuting manatili na lang strangers.
Katulad na lamang ng naging karelasyon ko matapos ang hiwalayan namin ni Eros noon. Itago na lang natin siya sa pangalang Santino. Third year college ako nung nakilala ko si Santino, Mama Mia. Mas matanda siya sa akin ng 5 taon kaya nagtatrabaho na siya noon nung makilala ko siya. Mama Mia, I was so amazed by him. Nakikita ko kasi sa kanya ang tunay na maturity na matagal ko nang hinahanap sa isang lalaki. Nakikita ko sa kanya ang lalaking pinipicture out ko sa aking isipan noong aking kabataan. Gwapo, matangkad, and mature mag-isip. Kaya aaminin ko na medyo nawindang talaga ang mundo ko nung makilala ko siya. Lalo na nung nanligaw na siya sa akin. Pakiramdam ko talaga ay eto na. Siya na. Siya na nga ang lalaking para sa akin. Siya na ang ibinigay ng Diyos para mahalin ko. El, pwede ba tayong lumabas mamaya? May bago kasing showing ngayon and I want to take you out. Sabi ni Santino sa akin isang araw. Mama Mia, that time ay wala pa namang ligawang nangyari. That time ay magkaibigan pa lang naman kami. Mamaya, sige ba, vacant naman ako. Mga 3 p.m. siguro, pagpayag ko sa kanya. Great! Sige, susunduin kita later. Sagot naman niya sa akin bago niya ibinaba ang kanyang tawag. Mama Mia, eksaktong 2:45 p.m. ay dumating na si Eros sa labas ng si Santino sa labas ng university namin. Kahit sobrang kilig na ang nararamdaman ko ay pinilit ko pa ring wag ipakita sa kanya yon. Pero ang lahat ng pagpipigil ko ay nawala nung tinanong niya ako. El, sa totoo lang, kaya kita niyaya ngayon kasi gusto ko sanang humingi ng chance sa'yo. Sabi niya sa akin. Mama Mia, may idea na po ako kung ano ang chance na sinasabi niya pero ayoko lang talagang mag-assume noon. Chance na? Pagpapakipot ko pang tanong. Chance na ligawan kita? Chance na mahalin kita? Pwede ba yun? Tanong niyang muli. Mama Mia, nung mga oras na yon ay gusto ko na siyang sagutin agad. Gusto ko nang sabihin sa kanya na yes. Pero ayokong magmukhang cheap kaya iniba ko na lang ang sagot ko. Well, oo naman. Pwede naman. Bakit naman hindi? Pareha naman tayong single ngayon, hindi ba? Paninigurado ko pa sa kanya. Thank you, El. Pangako, hinding-hindi ka magsisisi. Sagot niya sa akin sabay hawak ng aking kamay. Mama Mia, ang gabing yun ang isa sa pinakamagandang gabi ng pagsasama naming dalawa ni Santino. Sobrang saya at sobrang kilig ang naramdaman ko noon. Hindi ko maiwasan ikumpara sa nararamdaman ko noong panahon namin ni Eros. Umuwi ako ng may ngiti sa aking mga labi nung gabing yun. Simula nga nung pinayagan ko si Santino na ligawan ako ay mas naging extra sweet pa siya sa akin. Panay din ang text at tawag niya. Pati na rin ang pagpapadala niya sa akin ng kung ano-ano. Mama Mia, hindi din nagtagal ay sinagot ko na rin ang panliligaw ni Santino. Sobrang saya ko. Dahil kahit noong sinagot ko na siya ay consistent pa rin siya sa kanyang panliligaw sa akin. Hindi ko nga alam, Mama Mia, kung anong nakita niya sa akin at bakit ba siya parang patay na patay sa akin. Hindi sa pagbubuhat ng sarili kong bangko, pero yan din kasi ang laging tinatanong sa akin ng mga taong nakakakilala sa aming dalawa. Sinasabi nga ng iba na perfect na ang relationship naming dalawa. Hindi magulo, pareho kaming matured at ano pa mang dahilan ang sinasabi nila. Ika nga nila, kami raw ang tinatawag nilang #relationship goal. At some point of my life, Mama Mia, ay pinaniwalaan ko po ang sinasabi nila. Naniwala ako na perfect kami bilang couple ni Santino sa isa't isa.
Naniwala ako at umasa na panghabang buhay na itong relasyon naming dalawa. Na pagdating ng araw ay magpapakasal kaming dalawa at bubuo ng sarili naming pamilya. Yes, Mama Mia, magdadalawang taon pa lang ang relasyon namin noon ay may mga naisip na akong theme para sa magiging wedding namin. Hindi pa naman namin napag-uusapan yung kasal, pero pakiramdam ko ay doon na rin kami papunta. Feeling ko nga ay hinihintay niya lang akong magkaroon ng stable na trabaho bago siya magpo-propose sa akin na magpakasal na. Assuming na kung assuming, Mama Mia. Pero yan kasi ang pinaparamdam sa akin ni Santino. Wala din naman akong makitang dahilan kung bakit hindi kami matutuloy sa kasalan. Kaso lang, lumipas pa ang isa pang taon ay wala namang proposal na nangyari. Hanggang sa magyaya na siya sa akin na mag-out of town daw kaming dalawa. Love, out of town tayo. Gusto ko mag-relax para na rin i-celebrate yung anniversary natin. Paanyaya niya sa akin isang araw. Talaga? Sige ba? Saan mo gustong pumunta, love? Buong galak ko namang sagot. Mama Mia, sa totoo lang, medyo nakalimutan ko na ang tungkol sa pagpapakasal. Kaso nung tinanong niya ako kung payag ba raw akong mag-out of town, ay muli na namang bumalik ang pagiging asyumera ko. Nag-assume na naman ako na baka dito niya balak na mag-propose sa akin. Gusto ko, love, sa Boracay sana. Ano sa tingin mo? Tanong niya sa akin. Mama Mia, iba't ibang senaryo na ng proposal ang pumasok sa isip ko noon. Sure, maganda yan, love. Para din makapag-recharge tayo. Buong ngiti kong sagot sa kanya. Agad kaming nag-book ng plane tickets for Boracay. And syempre, Mama Mia, dahil bilang asyumera naman ako ng taon, ay sinigurado ko po na handa ako sa mga mangyayari. Nagpa-beauty clinic ako, Mama Mia. At nagpa-nails na rin ako. Naisip ko kasi, Mama Mia, na dapat magandang mga kamay ko at ang kuko ko kung sakali mang magpo-propose na siya sa akin. Para naman maganda sa pictures. Para naman maganda ang ipopost ko sa Facebook. Ngayon na naaalala ko lahat ng ginawa kong preparasyon ay natatawa na lang ako. Natatawa ako dahil para pala akong ewan sa mga pinagagagawa ko noon. Oo, Mama Mia. Para talaga akong ewan dahil wala naman talagang nangyaring proposal doon sa Boracay. Tanging pagtatalik lang ang nangyari between sa aming dalawa ni Santino. Aaminin ko, Mama Mia, na sobrang disappointed talaga ako sa mga nangyari. At hindi ko yun naitago. Nahalata ni Santino na medyo nairita at nabagot ako. Love, may problema ba? Kanina pa kita nahahalata ah. Nagtatakang tanong niya sa akin. Wala. Wala naman akong problema. Ayos lang ako. Walang gana ko namang sagot sa kanya. Mama Mia, hindi siya namilit pang magtanong kung ano ang problema ko. At sa totoo lang, yan marahil ang dahilan kaya malimit lang kaming mag-away noon. Sa tingin ko kasi, Mama Mia, lagi kaming nag-a-adjust sa mood swings ng isa't isa. Okay naman sana yan kung pagkatapos ng mood swings ay pag-uusapan ng problema. Sa amin kasi, Mama Mia, hindi na namin iniintindi yun. Parang dinededma na lang namin. Lagi niyang dinidismiss kapag may sinusubukan akong pag-usapan. Lagi niya lang sinasabi na love, wag na nating pag-usapan yan nang hindi na natin pag-awayan pa. Mama Mia, noon ay nakikita ko yan bilang green flag sa kanya. Pero nung tumagal pa kami, ay hindi ko na alam kung green flag pa ba yun o papunta na sa red flag. Naiinggit nga ako sa mga kaibigan ko sa tuwing nagkukwento sila na may problema sila ng kanilang karelasyon. Tapos pagkatapos ng mahabang usapan ay naaayos naman nila yon.
How I wish na ganun si Santino. How I wish na awayin na lang niya ako kaysa sa ganito na hindi naman namin pinag-uusapan ang issue. Naisip ko nga noon, Mama Mia, ang mga ipinangako niya sa akin. Yun bang kapag maging kami ay hindi ko pagsisisihan? Nasa relasyon daw namin ay hindi niya ako sasaktan at hindi niya ako pagsasalitaan ng masama. Tama naman. Tinupad naman niya sa akin ang pangako niyang yun. Hindi nga niya yun ginagawa sa akin. Hindi niya ako inaaway, hindi niya ako sinisigawan, hindi niya ako pinagsasalitaan ng mga masasakit na salita. Ang akala ko, Mama Mia, ay tinupad niya ang pangarap niyang hindi niya ako sasaktan. Pero mali. Dahil wala naman siyang ibang ginawa. Mama Mia, na-realize ko na para lang kaming naglalarong dalawa. Para kaming nagbabahay-bahayan. Oo, nagtatalik kami. Oo, may label ang relasyon namin. Pero hanggang doon lang yun. Wala na siyang maibibigay pang iba sa akin. Pero dahil mahal ko siya, Mama Mia, ay binigyan ko pa rin siya ng isa pang chance. Binigyan ko ng second chance ang relationship namin. Nasasayangan din kasi ako sa mga taon na pinagsaluhan naming dalawa. Nanghihinayang ako sa mga oras at efforts na na-invest ko na sa relasyon namin. Natatakot na rin kasi ako, Mama Mia, na magsimulang muli sa iba. Hindi ko alam kung maghihiwalay kami ay may mahahanap pa ako na magmamahal sa akin. Yun kasi ang lagi kong tanong sa sarili ko. Paano kung maghiwalay kaming dalawa ni Santino? May lalaki pa bang tatanggap sa akin? May lalaki pa bang magmamahal sa akin? Hanggang sa ang 4 na taon naming relasyon ay tumagal pa ng tumagal. Mahigit 6 na taon na kaming magkarelasyon nung hindi ko na matiis na tanungin siya, Mama Mia. Hindi ko na kasi kayang magpanggap na okay lang ang lahat. Hindi ko na kayang magsawalang kibo na lamang sa mga problemang nakikita ko sa relasyon naming dalawa. Lalo na at umabot na nga kami sa 6 na taon. Pero kahit isang beses ay hindi niya nababanggit ang salitang kasal. Nahihiya din akong maunang magtanong sa kanya tungkol sa topic na yon, Mama Mia. Pero naisip ko rin noon, kung hindi ako magtatanong, baka wala talagang mangyayari sa aming relasyon. Kaya isang araw, inipon ko lahat ng lakas ng loob ko. Tinanggal ko lahat ng hiya sa puso at sa isip ko. Love, can we talk? Tanong ko sa kanya isang araw. Tanging sagot niya habang busy naman siyang naglalaro sa kanyang cellphone. Santino naman, pwede bang makipag-usap ka sa akin ng maayos? Naiinis ko ng tanong sa kanya. Why? Ano bang problema mo? Naiirita din niyang reply sa akin. Mama Mia, alam ko na kung itutuloy ko ito ay dalawa lang ang pwedeng mangyari. Either magbabago siya o di kaya naman ay maghiwalay kaming dalawa. Alin man doon ay hinanda ko na ang sarili ko sa pwedeng maging kahinanatnan sa pag-uusap naming yon. Ayoko na kasi ng ganitong sitwasyon, Mama Mia. Ayoko nang makulong sa isang relasyon na wala namang plano. Sa relasyon na hanggang pagtatalik lang ang kayang ibigay sa'yo. Kaya naman inipon ko talaga lahat ng lakas ng loob ko bago ko siya sinagot. Problema ko, Santino? Ikaw. Tayo. Itong relasyon na to ang problema ko. Ano bang plano mo, ha? Mag-6 na taon na tayo pero kahit isang beses ay hindi mo man lang nabanggit ang kasal. Ilang taon na tayo pero parang hindi pa rin kita kilala. Lagi ka na lang umiiwas sa problema. Mas pinipili mo na lang na huwag pag-usapan ang mga bagay na makakatulong sana sa ating pag-grow sa relasyong ito. Reklamo ko sa kanya. Mama Mia, ilang minuto din siyang hindi nakasagot sa mga pinagsasasabi ko. Siguro ay nagulat din siya sa naging pagsabog ko. Dahil kahit ako man, Mama Mia, ay nagugulat din sa mga sinasabi ko noon. Hindi ganito ang plano ko, Mama Mia.
Ang plano ko sana ay kausapin siya ng mahinhin, ng masinsinan. Yun bang kalmado ang isip at utak ko? Pero sadyang hindi ko na kasi talaga napigilan pa. Anong kasal? Gusto mong magpakasal tayo? Pwes ako hindi. Hindi pa ako handa at ayoko pang magpakasal. Hindi ba tama naman na iwasan natin ang problema? Tingnan mo, hindi tayo nag-aaway, di walang gulo. Galit na rin na sagot niya sa akin. Mama Mia, grabe po ang naging pagtatalo naming dalawa na humantong na sa ungkatan ng mga kasalanan. Mali pala ang pagkakaintindi ko, Mama Mia. Hindi niya pala binabaliwala ang lahat. Iniipon lang pala niya ang mga kakulangan at mga kasalanan ko sa relasyon naming dalawa. Mama Mia, yun ang araw na napagtanto ko na hindi naman talaga niya ako mahal. Nagstay na lang siya sa akin for convenient. Dahil convenient sa kanya. Nagtagal lang ang relasyon naming dalawa dahil pareho naming pinili ang manahimik kesa sa harapin at pag-usapan ng problema naming dalawa. At dahil mahal na mahal ko si Santino, Mama Mia, I still tried to fix things between us. Pero sa dami ng mga masasakit na salita na aming mga nasabi sa isa't isa, naging imposible na ang pagbabalikan namin. Yes, Mama Mia. Our 6-year relationship ended. We broke up. It was really a bad breakup. Nagkasakitan kami physically, emotionally, and mentally. I needed so much time to heal kaya naman nagdesisyon ako noon na mag-resign na muna sa aking trabaho at pumunta na sa probinsya ng aking mga magulang. Wala naman sana akong plano, Mama Mia. Basta ang hangad ko lang that time ay matanggal ang sakit na nasa dibdib ko. Ang hangad ko lang that time ay maghilom ang puso kong labis na sinugatan at sinaktan ni Santino. Mama Mia, sa probinsya ko po ay muling nakita ang first love ko, si Eros. My girlfriend na siya that time and in fairness, mas gumwapo po siya. Nag-catch up lang kami sa isa't isa ng konti. Konting kwentuhan at kamustahan lang. Wala naman kasi akong balak na makipag-close sa kanya lalo na nung mabalitaan kung may girlfriend na nga siya. Ayoko pong maging dahilan ng away nila. Ayokong maging dahilan ng pagkasira ng kanilang relasyon. Pero sadyang mapagbiro talaga ang tadhana, Mama Mia. Dahil ilang araw lang ay napabalita sa circle of friends namin na naghiwalay na raw si Eros at ang kanyang girlfriend. That time ay grabe po ang panunuksong inabot naming dalawa mula sa aming mga friends. Uy, maybe it's a sign para sa inyong dalawa. Maybe ito na yung second chance para sa inyong relasyon. Yan ang paulit-ulit nilang sinasabi sa amin. Mama Mia, nung una ay sinasaway ko pa sila. Pero nung paulit-ulit na lang ay napagod na rin ako. Tumigil na lang ako sa kakasaway at hindi ko na lang pinatulan pa ang kanilang pangangantsaw sa akin. Lalo na nung makita kong hindi naman affected si Eros. Hinayaan lang namin sila hanggang sa nagsawa rin sila sa kanilang panunukso sa amin. Ang barkadahan namin ang nakatulong sa akin upang kahit papaano ay wag nang malungkot sa kabila ng mga pinagdadaanan ko. Sa kabila ng sakit ng naging breakup ko kay Santino. Ang barkada ko po ang naging dahilan kung bakit tumatawa at nagiging masaya ako kahit papaano sa araw-araw. Sobrang laki nga ng utang na loob ko sa kanila. Dahil lagi silang gumagawa ng paraan para matulungan ako sa aking nararamdamang sakit. Lalo na si Eros. Yes, Mama Mia. Si Eros po ang halos araw-araw kong nakakasama. Sa tuwing tapos na kasi siya sa kanyang trabaho, ay panay ang paanyaya niya sa akin na lumabas kaming dalawa. Kahit ang totoo ay kung saan-saan lang naman kami tumatambay. Naisip ko nga noon, Mama Mia, dahil baka nga pareho kaming dalawa na mending a broken heart. Pareho kasi kaming kagagaling lang sa breakup.
Si Eros lagi ang pasimuno sa mga gala namin sa barkada. Hanggang isang araw ay nabigla na lang ako dahil ang akala kong normal na gala lang ay iba na pala. Mama Mia, dinala ako ni Eros sa isang napaka-romantikong lugar. May nakaset up na table na halatang pinagkakaabalahan na ayusin. May mga pailaw din at kung ano-anong palamuti. Maganda ang lugar, Mama Mia. Pero nabigla ako dahil kami lang palang dalawa ni Eros. Ang akala ko, Mama Mia, ay kasama namin ang buong barkada. Teka, Eros, nasaan sila? Tanong ko sa kanya. Wala sila ngayon, El. Para lang talaga sa ating dalawang gabing ito. Sagot naman niya sa akin. Mama Mia, may pakiramdam na ako sa mangyayari pero hindi ko siya pinangunahan. Nanahimik na lang ako at umupo sa pwesto ko. El, kasi may gusto sana akong sabihin. Ano kaya kung totohanin natin yung panunukso nila? Ano kaya kung subukan nating ibalik ang nakaraan nating dalawa? Ano kaya kung let's try one more time? Mahinang sabi niya sa akin. Hindi ako kumuybo, Mama Mia, dahil hindi ko naman alam kung papaano magre-react. Kaya nanatili na lang akong nakatingin sa kanya. Kasi El, nitong mga nakalipas na araw, napapansin ko kasi na unti-unting bumabalik ang feelings ko for you. And alam ko at nararamdaman ko na ganun din ka sa akin. Sabi niya na may kasiguraduhan ng kanyang boses. Nitong mga nakaraang araw, El, nararamdaman ko kung paano maging masaya ulit. Sabi niya sa akin. Kaya naman sumagot na rin ako, Mama Mia. Ako man, Eros, ay nakakaramdam ulit na may mga taong pipili pa sa akin. May mga taong magmamahal pa sa akin. Pero kasi, Eros, hindi ko na kayang ibalik ang dati. Malungkot kong sagot sa kanya. Mahal mo pa naman ako, hindi ba? Tanong niya sa akin. Oo, Eros. Naging bahagi ka ng nakaraan ko, kaya mahal pa rin kita. Mahal kita pero hindi na sa paraan na gusto mo. Eros, wag na nating ipilit pa. Nakaya na natin na maging magkaibigan ulit sa kabila ng mga nangyari sa ating dalawa. Ayoko na kapag susubukan natin and mag-fall out of love tayo o mag-fail ulit ang relasyon natin. Baka mawawala rin kung anong meron sa atin ngayon. Hindi worth it na itaya ang ating pagkakaibigan para sa isang relasyon na wala namang kasiguraduhan. Paliwanag ko sa kanya, Mama Mia. Mama Mia, alam ko po na yung mga paliwanag ko sa kanya ay medyo nakapagbigay ng kirot sa kanyang puso. Pero totoo naman kasi ang sinasabi ko. Alam ko na kapag ipipilit pa namin ay masisira pati ang friendship naming dalawa. Ramdam ko kasi, Mama Mia, that we better off as friends. Hindi din naman kasi pwede na maging kami ulit ni Eros dahil babalik pa ako sa Maynila. Wala na sa probinsya namin ang buhay ko. Habang si Eros naman ay nakatali ang buhay niya sa lugar namin. Mama Mia, ayokong itaya ang maganda naming samahan. Hindi ko alam kung naiintindihan niya ang punto ko dahil hindi naman siya kumibo pa. Hindi ko rin mabasa ang mukha niya. Hindi ko maisip kung ano ang tumatakbo sa utak niya. Gusto ko sanang tanungin siya pero hindi ko na lang ginawa. Alam ko naman kasi na kahit anong sabihin ko sa kanya ay nasaktan ko pa rin siya. Pero pinanindigan ko pa rin ang desisyon ko, Mama Mia. Hindi bali nang magalit siya sa akin ngayon dahil alam ko na lilipas rin naman ang galit niyang yon. Alam ko na magkakabati rin ulit kami. Kesa naman pilitin ko ang sarili kong makipagrelasyon sa kanya at pagkatapos ay mawawasak lang din naman ang aming relasyon.
At hindi lang yun, Mama Mia. Alam ko rin na mawawasak din ang nabuo naming pagkakaibigan. Natapos nga kami sa pagkain noon at tahimik na bumiyahe kami pa uwi. Hinatid niya lang ako sa bahay at isang simpleng goodbye lang ang sinabi niya. Oo, aaminin ko, nakaka-guilty naman kasi dahil alam kong nasasaktan siya. Hindi kasi niya deserve, Mama Mia, pero wala naman akong magawa. Mas lalong hindi niya deserve ang isang tao na hindi siya kayang mahalin sa paraan na gusto niya. Isang tao na hindi kayang ibigay ang buong-buong sarili niya. At alam ko na magiging unfair yon hanggang sa huli. Isang linggo din pong hindi nagpakita sa akin si Eros. Kahit sa tawag at text ay hindi na siya sumasagot. Hinayaan ko na lang siya, Mama Mia, at naghanap na lang ako ng trabaho sa Maynila online. Nag-a-apply na ako nang sa ganoon ay mabilis lang akong makahanap sa oras na babalik na ako sa Maynila. Hindi din naman nagtagal, Mama Mia, ay naramdaman kong mukhang okay na ako. Mukhang ready na akong bumalik at makipaglaban ulit. Kaya naman nagdesisyon na ako na bumalik na ng Maynila. Gusto ko sanang makausap muna si Eros bago ako umalis. Pero siguro nga ay galit pa rin siya sa pagtanggi ko sa kanya. Dahil nakaluwas na lang ako ng Maynila ay wala namang Eros na nagparamdam sa akin. Aaminin ko, Mama Mia, na nalulungkot po ako sa nangyari sa amin. Pero alam ko na kailangan ko pa rin ipagpatuloy ang buhay ko. Nakakuha ako ng trabaho sa isang private company sa marketing department. Masaya ako sa bago kong trabaho, Mama Mia. Maganda kasi ang kumpanyang napasukan ko at ganun din ang mga katrabaho ko. Nagkaroon nga ako ng mga bagong kaibigan na naging kasama ko sa saya at kalungkutan. Nakakita ako ng bagong pamilya sa kanila. Mama Mia, sa pagsisimula ko sa bago kong trabaho ay nagkaroon din ako ng opportunity na makakakilala ng iba't ibang tao. Dahil kasi sa single ako noon ay madalas na akong kaladkarin sa grupo namin. Kapag may mga gala, lagi po talaga akong present. Kahit sa pagpunta sa mga bar ay lagi akong nandoon. Hindi naman sa lasinggera ako, Mama Mia. Oo, umiinom ako pero hindi naman yung naglalasing talaga. Kaya ko pa namang umuwing mag-isa galing sa bar. And thank God na ganun din naman ang mga kaibigan ko. Hindi din ako mahilig sumayaw sa maraming tao. Kaya lang talaga ako sumasama ay para sa loud music. Mama Mia, hindi naman kasi talaga ako magaling sumayaw. Sumasayaw lang ako kapag mag-isa ako sa kwarto. Pero yung marami ang nanonood, marami akong nakakasayaw, hindi ko po kaya yon. Music lang talaga ang dahilan kung bakit ako lumalabas. Kapag kasi maraming gumugulo sa utak ko, Mama Mia, yung music po ang naging takbuhan ko. Pero lahat ng yon ay naging madalang na lang simula nung magkaroon na rin ng mga kaibigan ko ng kanya-kanya nilang mga pamilya. Ikinasal na yung iba, samantalang ang iba naman ay nasa relasyon na. Doon ko unti-unting naramdaman ang loneliness, Mama Mia. Doon ko nakita ang kakulangan ko sa buhay ko. Oo, masaya po ang maging single. Magagawa mo ang lahat ng gusto mo nang wala kang inaalalang taong magagalit, ma-offend o masasaktan. Pero at the end of the day, makikita mo rin na masaya din pala na magkaroon ng someone na makakausap mo. Someone na mapagsasabihan mo ng lahat ng nangyari sa buong araw mo. Mama Mia, I miss being in a relationship. Kaya naman nag-decide ako na makipag-date muli. May mga kaibigan ako na nagrereto sa akin ng kung sino-sino. Lahat ng mga nireto nila, Mama Mia, ay idinate ko po. Ang nasa isip ko kasi noon, baka pag may hindi ako pagbigyan, baka magtampo sa akin ang kaibigan kong nagreto doon. Naisip ko rin, Mama Mia, na baka makawala pa sa akin ang taong totoong nakalaan sa akin kapag hindi ko pinagbigyan yung iba.
Pero lahat din naman ng mga nakaka-date ko ay panandalian lang at hindi naman nagtatagal. Minsan nga naiisip ko, siguro nga may mali talaga sa akin. O talagang hindi lang nila ako gusto. O talagang hindi lang siguro talaga ako kagusto-gusto. Ewan ko ba, Mama Mia? Sa dami po ng mga pinadate nila sa akin ay wala man lang ni isang nag-work. Kapag sinasabi ko na sa kanila na gusto ko nang mag-settle down, gusto ko nang bumuo ng pamilya, na gusto ko ay yung lalaking hindi lang laro ang hinahanap kundi lifetime commitment. Pag nagrereklamo ako, doon po ay pinagtatawanan lang nila ang mga sinasabi ko. Nagsabi nga ng mga kaibigan ko ay yun daw talaga siguro ang problema sa akin. Siyempre daw matatakot ang mga lalaki na makausap ako lalong-lalo na kung first date pa lang. Kaka-date nyo pa lang tapos settle down na ang hinahanap mo? Pangangantsaw pa sa akin ng isa kong kaibigan. Excuse me, sila naman ang nagtatanong kung anong hanap ko sa isang relasyon. At saka hindi na naman ako bata para pumasok sa isang relasyon na walang plano. Ayoko na sa mga relasyon na laro-laro lang. Nakakapagod mag-invest tapos mapupunta lang ang lahat sa wala. Pagpapaliwanag ko, hoping na maintindihan nila ang sinasabi ko. Ano kaya, El, kung babaan mo na yung standards mo na yan? Baka naman kasi natatakot yung mga lalaki dahil hindi nila maabot-abot yung mga standards mo na pagkataas-taas. Say pa ng isa kong kaibigan, Mama Mia. Wow ha? So ibig sabihin, ako pa pala ang mag-a-adjust. Ako pa ang dapat ibaba ang standards. Alam nyo kung tutuusin, hindi naman talaga mataas ang standards ko, no? Wala naman akong requirements sa physical na aspect. Okay lang naman ako kahit hindi masyadong gwapo. Ang gusto ko lang ay yung lalaking stable. Stable financially and syempre mentally. Syempre yung ready din sa lifetime commitment. Kaya anong mataas doon? Bare minimum lang nga lang yun eh. Medyo naiinis ko nang sabi. Mama Mia, hindi ko talaga maiwasan na mainis paminsan-minsan. Palagi na lang kasi nila akong sinasabihan na kaya raw ako single ay kasi mataas na mataas daw ang standards ko. Like masama na ba ngayon ang magkaroon ng standards pagdating sa pagpili ng taong makakasama ko habang buhay? Hindi na sila sumagot, kaya ako na mismo ang nag-iba ng topic namin nang sa ganon ay mawala naman kahit papaano ang inis na nararamdaman ko sa mga kaibigan ko. Mama Mia, dahil sa naging discussion namin ng mga kaibigan ko, ay naging desidido na tuloy ako na wag nang pumasok sa relasyon, lalong-lalo na kung wala naman itong patutunguhan sa umpisa. Na wag na akong pumatol sa lalaking wala namang planong mag-settle down. Kung walang lalaki ang papasa sa standards ko, ay di wala. Mas mabuting single na lang ako habang buhay kesa naman mapunta ako sa maling tao. Yan ang palagi kong sinasabi sa utak ko. Mabuti pang maging single, mabuti pang walang commitment at walang nagmamahal kesa araw-araw akong nasasaktan. Pero lahat ng paniniwala at standards ko, Mama Mia, ay napunta lang pala sa wala nung makilala ko ang isang lalaking hindi ko aakalain na mamahalin ko ng higit pa sa mga dati kong nakarelasyon. Oo, Mama Mia, na-fall po ako sa isang lalaki na ayaw na ngang mag-settle down at takot pa sa commitment kahit bilang mag-girlfriend at boyfriend man lang. Sa isang lalaki na tanging companionship at friendship lang daw ang kayang ibigay sa akin. Itago na lang po natin siya sa pangalang Mark, Mama Mia. Mas matanda rin si Mark sa akin ng 5 years tulad noon ni Santino. Katrabaho ko siya, Mama Mia, pero taga-ibang department po siya. Nakikita ko na siya noon pero hindi ko napapansin. Kilala ko na rin ang pangalan niya matagal na, pero hindi ko pa talaga siya nakakausap. Hindi kasi connected yung mga departments naming dalawa.
kaya walang rason para magkaroon kami ng oras para mag-usap. Hanggang sa magkaroon kami ng company outing. Doon ko siya unang nakausap. Ewan ko ba, Mama Mia, pero hindi ko po ma-explain na para bang may kung anong humihigop sa akin papunta sa kanya. Para siyang may magnet. Hindi ko maintindihan kung anong meron sa kanya at natataranta ako sa tuwing lumalapit siya sa akin. Para akong teenager, Mama Mia, na ngayon pa lang nagkakaroon ng sobrang crush. Biniro pa nga talaga ako ng pagkakataon dahil naging magkagrupo kami sa lahat ng activities doon sa company outing na yon. Tensyonado man ako sa hindi ko malamang dahilan ay naging masaya pa rin naman ako habang ginagawa namin ang mga activities. Hindi din kami nanalo, Mama Mia, pero pakiramdam ko ay parang ako po ang nanalo nung araw na yon. Ilang beses din po kasi kaming nagkahawak kamay dahil sa mga activities. Dalangin ko lang ay hindi niya nahalata ang tensyon na nararamdaman ko noon. Mama Mia, natapos din ang araw na yon. Kanya-kanya din kaming uwi sa bahay namin. Pero dahil sa Sabado nung araw at wala namang pasok kinabukasan, ay nagkayayaan pa ang iba sa amin na uminom sa labas. Siyempre, Mama Mia, dahil single naman ako at wala naman akong commitment sa iba ay sumama ako. At ganun din si Mark. Hindi naman kami magkatabi pero hindi ko maiwasan na hindi siya tignan. Panakaw ko siyang sinusulyapan, Mama Mia, habang ang lahat ay nagkakasiyahan. Hanggang sa unti-unti na ring nalasing ang iba naming mga kasamahan. At dahil si Mark ang isa sa mga may sasakyan, ay nagpresenta siya na isabay na ang iba dahil on the way naman daw sa bahay niya. At isa ako doon sa mga sumama sa kanya. El, dito ka na sa harap. Total, ikaw din naman yung mas malayo and last drop. Sabi niya nung akmang papasok na ako sa likurang bahagi ng kaniyang sasakyan. Sige. Sagot ko naman. Mama Mia, medyo maingay na ang mga kasama namin. Palibhasa ay puro na sila lasing. Ako na lang yata at si Mark ang hindi masyadong lasing noon. Buti hindi ka masyadong naglasing. Pasiun ako sa kanya. Hindi talaga ako nagpapasobra lalo na't alam ko na isasabay ko kayo. Mahirap kayang magmaneho ng nakainom. Ikaw, buti hindi ka nagpakalasing. Nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi naman kasi talaga ako nagpapakalasing. Oo, umiinom ako pero konti-konti lang. Para lang makasabay sa mga ganitong klasing lakad. Sagot ko sa kanya. Mama Mia, doon na nga nag-umpisa ang usapan namin hanggang sa hindi na namin namalayan na kami na lang palang dalawa sa loob ng kanyang sasakyan. El, ituro mo lang ang daan patungo sa inyo ha? Hindi ko kasi kabisado dito eh. Kalaunang sabi niya. Naku, kahit dyan na lang ako sa highway, ayos lang. May masasakyan din naman ako papasok. Pagtanggi niya. Pagtanggi ko sa kanya. Hatid na kita, nandito na tayo eh. Sabi niya na may halong ngiti sa labi. Mama Mia, para akong bata na tumangos sa gusto niya. Itinuro ko na lang kung saan ang daan papunta sa bahay namin. El, siya nga pala. Can I get your number kung okay lang? Bigla niyang sabi nung bababa na sana ako. Ha? Ako, nakakahiya naman. Pero dahil hinatid mo ko, edi okay, eto o. Sabi ko sa kanya, sabay bigay ng cellphone ko kung saan nakalagay ang number ko. Mama Mia, pagkaalis ni Mark ay doon ko lang inilabas ang matamis kong ngiti sa aking mga labi. Tsaka ko lang inilabas ang kilig na kanina ko pa talaga nararamdaman. Hindi naman ako nag-e-expect, Mama Mia, pero parang gano'n na din. Lalo na nung hingin niya nga sa akin ang cellphone number ko. Pero ilang araw nang nakalipas, Mama Mia, ay wala pa ring Mark na nag-text sa akin. Hindi pa rin siya nag-text. Ayoko namang maunang mag-text sa kanya kahit may number naman ako dahil ayokong pinangungunahan siya.
At ayoko rin, Mama Mia, dahil nahihiya ako. Hanggang isang araw, nakauwi na ako nung galing sa trabaho nang mag-text siya sa akin. El, busy ka ba? Labas naman tayo. Paanyaya niya sa akin. Mark, hindi naman, nasa bahay na ako. Pwede din naman akong lumabas. Saan ba tayo magkikita? Reply ko agad sa kanya. Okay lang ba na magkita na lang tayo sa mall? Text back niya sa akin. Sige ba, sure. See ya. Sagot ko naman. Mama Mia, agad naman akong naghanda para sa lakad namin. Nagayos ako at nagpabango ng bongga. Sinigurado ko talaga na sakto lang ang suot ko, yung hindi naman overdress. Mama Mia, nagkita nga kaming dalawa sa mall. Kumain muna kami bago nanood ng sine. Nung matapos na kami sa mall ay nagyaya siya for a little road trip. At syempre ay pumayag ako. Nag-usap lang naman kami tungkol sa buhay-buhay, pati na rin tungkol sa trabaho. Pero kahit ganun, Mama Mia, ay masaya pa rin naman ako. Masaya akong umuwi ng bahay noon. Pakiramdam ko ay yun na ang simula ng pagiging close naming dalawa. At tama naman ako dahil tuwing may gala ang mga boys, ay lagi akong isinasama ni Mark. At syempre, hinahatid din niya ako pauwi sa amin. Ganun pa nung una, pero nung sumunod na pag-inom namin ay dinala na niya ako sa isang motel. I was tipsy that time, pero hindi pa ako lasing. Habang siya naman ay medyo napasobra ng kanyang inom. Pagpasok namin sa kwarto, Mama Mia, ay agad-agad niya akong hinalikan. Hindi ko din naman napigilan ang sarili kong gantihan ang mga halik niya. Hanggang sa unti-unti na niyang hinubad ang mga damit ko. Alam ko, Mama Mia, dapat ay pinigilan ko siya, pero naghalo na kasi ang espiritu ng alak pati na rin yung nararamdaman ko para sa kanya. Oo, Mama Mia, nagpaubaya po ako kay Mark nung gabing yun. Hinayaan ko na may mangyari sa aming dalawa. Inakala ko rin kasi, Mama Mia, na magiging simula yun ng aming relasyon, pero mali na naman ako. Dahil kinabukasan ay wala namang nagbago sa aming dalawa. Walang nagbago sa pakikitungo niya sa akin. Kung umusta nga siya ay parang walang nangyari sa aming dalawa. Hanggang isang araw ay napansin ko na lang ang kakaibang closeness nila ng isa pa naming kasamahan na si Jessie. Alam ko naman na wala akong karapatang magselos dahil wala namang kami. Pero hindi ko pa rin maiwasan na maramdaman ang paninibugho. Hindi ko maiwasan na masaktan sa nakikita ko sa kanilang dalawa. At ang sakit na yon ang naging lakas ko para kumilos at ipakita kay Mark ang nararamdaman ko. Hindi naman ako ganito, Mama Mia, pero wala na kasi akong ibang magagawa. Gusto kong pigilan ang pagiging close nilang dalawa ni Jessie. Kaya naman isang araw ay kinausap ko na siya. Mark, can we talk? Minsan kong sinabi sa kanya sa telepono. Sure, ano ba yon? Sagot niya sa akin. Mama Mia, magsasalita na sana ako pero may narinig akong familiar na tinig mula sa kabilang linya. Mark, saan ko to ilalagay? Yan ang malanding sabi ng isang babae na alam kong si Jessie. Hindi ko na kaya, Mama Mia. Kaya naman pinili ko na lang tapusin ang tawag. Umiyak ako ng umiyak nung gabing yon. Ang gabing nagpakita sa akin na hindi naman talaga ako gusto ni Mark. Ako lang yung nagbigay ng kahulugan sa mga kilos niya. Nahulog ako sa mga mixed signals na binibigay niya sa akin. Kinabukasan, Mama Mia, ay pinili ko na lang na iwasan si Mark. I deleted his number and unfollow him sa lahat ng mga social media accounts niya. Tumigil na rin ako sa pagsama-sama sa mga gala ng mga taga-opisina, lalo na kung alam kong sasama si Mark. Mahirap, Mama Mia. Mahirap ang mag-move on mula sa isang one-sided love. Mahirap mag-move forward kung sa umpisa pa lamang ay wala naman kami. Aaminin ko na nahirapan talaga ako. Nahirapan ako dahil hindi ko alam
na hindi ko lang pala siya gusto, kundi mahal ko na pala si Mark. Mabuti na lang din at hindi na rin naman niya ako ginulo. Kaya kahit nasa iisang kumpanya kami Mama Mia, ay nakaya ko pa ring mag-move on. Paunti-unti ay nasasanay na ako sa sakit hanggang sa hindi ko na lang maramdaman ang sakit sa puso ko. Dumating ang araw Mama Mia na kaya ko nang umiti kahit nakikita ko silang dalawa. Nakaya ko na ring makipagbiruan at maging close si Jessie. Nalaman ko Mama Mia na sila pala talaga ang bagay. Dahil si Jessie po ay parang female version ni Mark. Sex lang at trip lang ang hanap. No feelings and no commitment involved. Natawa na lang ako kung paano akong nahulog sa kagaya niya. Oo, mabait siyang kaibigan, pero hindi siya mabuting makarelasyon. Hanggang isang araw Mama Mia ay nabalitaan ko na lang na may nobyo na si Jessie. Samantalang si Mark ay naiwan sa ere. Sinubukan pa nga ni Mark na kausapin ako. Nagbibigay na naman siya ng mga signals nung mga panahon na yon. At kahit alam ko sa sarili ko na may nararamdaman pa naman ako sa kanya, ay pinili at ginawa ko pa rin ang tama. I'm sorry Mark, pero ayoko nang maging parte sa magulong sitwasyon na gusto mo. Ayokong pagdaanang muli ang naranasan ko noon sa'yo. Kaya please lang tigilan mo na ako. Yan ang diretsyo kong sinabi sa kanya. Ilang buwan din Mama Mia bago kami muling nakapag-usap ni Mark, pero lahat ng yun ay tungkol sa trabaho lang. Taon ang inabot bago kami nagkakabiruan ulit. Sa ngayon Mama Mia ay nanatili po akong single. Single kasi wala pa naman akong nakikita na lalaking papasa sa standards ko. At kung wala mang dumating ay ayos na lang din ako. Tanggap ko na Mama Mia na ang buhay ay hindi naman talaga fairy tale. May iba na nakakatagpo ng tunay na pagmamahal at maswerte sila. Pero may iba rin na ang akala nila ay nakatagpo sila ng tunay na pagmamahal pero araw-araw naman silang nasasaktan. May iba din na katulad namin na hindi pa natatagpuan ang kanilang Mr. and Miss Right. Hindi lahat din ay nakatakda para makuha natin. Hindi lahat ay pinapalad na makahanap ng taong totoong magmamahal sa kanila. Kaya sa ngayon, Mama Mia, ay ine-enjoy ko na lang muna ang pagiging single ko. Nakikipag-date din naman ako, pero hindi pa talaga yung seryosohan. Kumbaga, nasa getting to know each other stage pa rin kami. At kahit paulit-ulit na akong kinukulit ng mga tao sa paligid ko about getting married, ay hindi na ako nagpapaapekto. Nasa punto na kasi ako ng buhay ko na kung merong darating, edi okay. Kung wala, edi okay ba lang din. Sapat naman na sa akin ang pagmamahal ng pamilya at mga kaibigan ko. Bonus na lang siguro kung may special someone pang dadating. At sa lahat ng mga single dyan, huwag kayong magmadali sa pagpasok sa isang relasyon. Give yourself some time na kilalanin muna ang isang tao bago nyo ibigay ang lahat-lahat. Dahil hindi naman basta ang pagmamahal. Hindi ito isang libreng bagay na basta-basta mo na lang ibinibigay sa kahit na sino. Dahil kapag nagbibigay ka ng pagmamahal ay nag-e-invest ka rin ng oras at panahon mo sa isang tao. Maraming salamat po Mama Mia at hanggang dito na lamang ang kwento kong ito. Lubos po akong magpapasalamat kung isa man ito sa mga kwentong mapili nyo para i-ere sa inyong YouTube channel. Isa po ako sa araw-araw na nag-aabang ng bagong uploads sa iyong channel. Sana din may nakuhang aral ang mga tagapakinig ninyo mula sa naging kwento ng buhay ko. Lubos na gumagalang, L. Tama si L, sadyang may mga taong hindi talaga pinapalad na makakatagpo ng taong nababagay at nararapat sa kanila, na taong nakakasama o makakasama nila sa habang buhay.
Pero hindi naman ibig sabihin na kapag hindi mo natagpuan ang taong yun ay malungkot na ang buhay mo. Marami pa namang taong pwedeng magmahal sa'yo. Pamilya mo, mga kaibigan mo, at syempre, andyan naman ang Diyos na kahit kailan ay hindi ka iiwanan. Tama din siya. May punto din naman na mas pipiliin pa rin siguro ng lahat na maging single at masaya kesa naman nasa isang relasyon pero miserable. Isa lang naman ang punto ng buhay natin. Maging masaya, enjoy ang ibinigay sa atin ng Diyos nang walang tinatapakang ibang tao. Yun lang po. At sa mga katulad ni Mark, sa mga lalaking nakikipag-flirt lang, nakikipag-joke lang, game lang, sana po piliin ninyo ang mga taong ganun din ang gusto. Huwag yung mga taong naghahanap ng tunay na commitment. Huwag yung mga taong naghahanap ng tunay na pagmamahal. Kasi kapag nasaktan nyo sila, darating ang karma. Naniniwala po ako dyan. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi natin ngayong araw. Sa lahat po ng may mga gustong ipa-shoutout, comment lang po kayo below. At sa lahat ng mga may gustong i-share na kwento ng kanilang sariling pag-ibig o buhay, pwede nyo po yung i-type. Tapos ipadala nyo sa akin through email, mamamiacdo0317@gmail.com. Hihintayin ko po ang inyong mga liham. Sigurado po yan, babasahin ko po yan lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sa walang sawa ninyong pagsuporta nitong ating munting YouTube channel. Muli, magandang bagong taon sa inyong lahat. Sana lahat tayo swertehin, maging masaya, maging maligaya ang puso ngayong taong 2024. Ako po muli, ang inyong nag-iisang Mama Mia.